What's up guys? So kakabalik lang namin from a Moto Testo adventure trip. It's a 5-day trip. Pumunta kaming Benguet, Ilocos, nag-sand dunes kami, nagtakadang kami, nag-Blazing Mountains kami, nag-vegan kami. So solid yung adventure na yun with Moto Testo. So kakabalik lang namin kahapon. And kanina, umaga, nagpa-check ako ng alignment kasi it's a habit every time na babiyahe kami ng malayo, tapos may trail, pinapacheck ko lagi yung alignment ng mga gulong. So nalaman ko kanina, hindi aligned yung yung gulong ko. So medyo may kabig yung wheels. So, and then pag check nila, nalaman din namin na may alog na yung upper control arm ball joint ko, and then yung rack end ko. So imbis na magpapa-align lang ako, alam nyo na, gastos na ulit. So kailangan kong magpalit ng upper control arm and rack end. So ngayon pupunta tayo kay Moto Testo. Current UCA gamit ko is hard race. So magta-try tayo ng Old Man Emu na upper control arm. Tignan natin kung okay ba. Hindi sponsored to Pero yeah, pupunta tayo kay Moto Testo, kay Sir Tim. Papagawa natin yung mga alog. Papalit tayo ng rack end tsaka upper control arm. Ito yung isa sa ayaw ko sa pagdating sa 4 wheels, yung gastos. Pag pang ilalim, alam mo na, magastos yun. So tara, punta tayo kay Moto Testo, kay Sir Tim. Let's go. So guys, nandito na tayo sa Moto Testo. Ayan, kung nakikita nyo, Moto Testo dito sa HQ. So itong Hilux natin, magpapalit tayo ng UCA, papalit tayo ng rack end, tsaka magpapalit na rin tayo ng spring. Ayan. Fetish ko kasi itong look ng tindig ng Hilux. Pag medyo nakayuko, medyo na babaitan ako sa Hilux. Gusto ko yung medyo level ganun. So medyo nagsag kasi dahil sa bumper tsaka winch. So palit tayo ng load rated spring, tsaka yung UCA may alog, yung rack end may alog, papalitan na rin natin. So hindi ko alam magkano magastos, pero iwan na natin to kasi ilang araw gagawin to. Iwan na natin si Sir Tim, sila na bahala dito. And balikan natin after a few days. Let's go. So guys, nandito ulit tayo sa Moto Testo the next day. Yeah, pakilala ka naman. Pwede ba? Oh. I'm Nel. Nel, oh. Siya ang surgeon. Malalim yun, sir. Inooperahan. So yung spring kasi hindi pa pala load rated yung sa akin, stock pa lang yun. Kaya medyo nagsag siya pababa yung harap. So hopefully ngayon makorek natin yun para medyo level na, para may konting angas yung Hilux natin. Ito pala gamit natin na UCA ngayon. Tatry natin. Recently naka hard race tayo. Palit tayo nito. Subukan natin to. So, dito sa likod, yung deck drawer system. Ayan. So nakakabit na to dati pa, pero sabi ni Sir Tim papaganahin niya yung compressor tsaka water pump para dito sa water tank natin na pack off-road. So itong deck, ayan ito yung drawer system natin. Makalat yung laman. So inooperahan nila kasi papaganahin nila to. Ito pala yung Lightyear natin na active cargo system, taka mga gear pods yan. Yung kabila, mga storage yan. And of course yung Wildland RTT natin. Yan. Yung Moto Testo awning din natin. Pagdating sa electrical, si Kuya na bahala dyan. Si Kuya, kaso mukhang namumblema sila, paano nila papagapangin to. So guys, naka Nitto Ridge Grappler tayo na 285 70/17. Naka Koni suspension tayo yun sa loob, and Koni suspension. And naka Max Trax tayo for recovery board, naka front runner roof rack, and Baha design sled bar. Ilan ba to? 48 o 40 plus inch, parang ganun, kalimutan ko na. Yan, Koni oh. Yan yung suspension natin. Ito yung
UCA natin napapalitan, hard race papalitan natin kasi yung may alog na. Dito sa loob may Baha Designs tayo nakatago dito. Ayan. Ayun. And of course, napaka-poging rival bumper natin, rival. Aluminum bumper na 55 kilograms lang yung total weight niya. Yun. Oil natin ginagamit is ELF. ELF ginagamit natin for oil. So guys, kung gusto niyo magpagawa or magpa-check or mag-inquire regarding overlanding setup, punta kayo dito sa Mototesto. Kasi kausapin niyo si Miss Janice, si Sir Tim, ma-advisean nila kayo kung ano yung trip nyo talaga. Depende sa trip nyo, hindi nila kayo bubudulin. Kung ano yung gusto nyo, magsasuggest sila kung anong pwede, bagay sa inyo. And kung insist nyo yung gusto nyo, pwede rin yun. Kung willing kayong gumastos, walang problema yun. So dito lang ito sa San Juan, yung Mototesto, Overland Equipment Philippines. Lahat ng items nila dito, yung kinicarry nilang brands are premium brands, kaya hindi ka mapapaya. Mayroon din silang mga Icon wheels, Icon suspension. Marami sila. Silip tayo sa loob mamaya ng mga products nila. Para sa akin guys, kung may pick up ka, ang perfect combo talaga sa pick up mo is itong itong Lightyear, tapos deck, drawer system, tapos itong mga gear pads. Tapos dun sa rooftop tent, kabahala ka na kung anong gusto mo ilagay, kung gusto mo ng wildland or pero ito ka talagang Lightyear, parang for me maangas tignan Tapos pagbukas mo may drawer system ka na deck. Tapos pwede rin to, may cargo glide din sila dito para pagpatong may mabilis lang tanggalin. Tapos may mga storage ka pa sa side for the gear pads ng Lightyear. Tsaka kung ano pang gusto mo ikabit sa gilid, pwede kahit Ito, kinostomize yung deck ko. Ito yung deck ko. Usually, full bed ang cover ng deck. Pero ito, ginawa ng paraan, kinat namin yung deck para malagay itong pack off-road na water tank dito sa gilid. Tapos sakto may space dito yung deck. Dyan yung compressor ko. Sa water pump. So, para ma-maximize yung space talaga ng bed. Guys, itong pack off-road na water tank, hindi siya pressurized. So, kaya naglalagay kami ng compressor. Pero solid to. Lagi naming laging sobrang useful to sa camp. Ayan, tas syempre Line X din, ayan, naka Line X na to yung bed para iwas kalawang, iwas sira. Yung buong bed naka Line X yan. So far, ayan yung build natin. Ayan. Nagpalit na tayo ng Old Manimo na upper control arm, tapos load rated na King Spring. So tatlo yung pinagpilian natin na brand, pero King Spring yung pinili natin. And Sir Tim, bakit King Spring yung kinabit natin? Si King Spring kasi talagang specialized niya ang manufacturing ng coil spring. Parang yung Koni, talagang specialized focus niya is manufacturing ng shocks. Si King Spring naman is talagang specialized niya is gumawa ng spring. Talaga. So siya yung pinaka-extensive model and extensive na mga options ng spring. And yung spring na ginagamit, na metal na ginagamit ni King Spring is yung tinatawag na X5K, German steel na spring talaga. Yun yung isa sa pinakamagandang mga spring sa buong mundo. Yung steel na yun talagang ginagamit ng maraming manufacturer to make a spring. Ayan. So kaya King Spring yung nilagay natin dyan sa Hilux natin. So yep, that's trivia from Sir Tim. Saan na yung rack end natin? Wala na, sobrang alog na. Nagpalit na rin tayo. Nasaan na? Yung rack end. Andun. Wala na, sobrang lupay-pay na. Sa sobrang trail. Puro takadang daw kasi hindi nadaanan. Since na-explain na namin tong sa King Spring, eto namang Koni, marami nagtatanong nito, bakit Koni nilagay ko? So, eto, bibigyan kayo ni Sir Tim ng idea kung ano yung background ng Koni suspension. So, Koni suspension, nagsimula siya hindi sa paggawa ng suspension ng sasakyan. Kasi Koni is founded 1857. 1857, wala pang kotse. So, gumagawa na siya ng suspension for horse-driven na karwahe. So, from there,
naging forefront of industry yung Koni. So suspension talaga ang ginagawa niya, shock absorber. Ang tinatawag nila noon is hydraulic kinetic damper. So aside from making suspension, Koni also makes suspension for Formula 1, mga race car, even Ferrari OE suspension ng Ferrari, makikita mo, Koni din yun. Mga Rally Dakar, yun din gamit Rally nila, diba? Dakar, Koni din. Yung mga truck, anong tawag doon? Yung mga pang heavy duty heavy trucks, mga Kamaz, Scania, Koni din yan. Yung ginagamit na truck sa Rally Dakar, naka-Koni din. Yung mga high-speed train, mga bullet train sa Europe, puro Koni din yan. Even yung mga suspension bridges, yung mga damper ng mga suspension bridges para makontrol yung sway niya pagka lumindol or malakas yung hangin, Koni din yung gumagawa. And yung mga landing gear, shock absorber, aileron, mga hydraulic parts ng mga eroplano and spaceship, Koni din. Koni yan. din. And also, yung mga defense na mga truck, yung mga Humvee, mga missile launcher, mga tangke, Koni din yan. So yun, ganun kalupit yung Koni. Yes. Kasi again, manufacturer sila talaga ng suspension. Way back before pa yung ano, Before yung pang may kotse. before pa may kotse. Oo. Yun yung reason bakit Koni nakakabit dito. Kasi nakakabit dito sa sasakyan ko dati, yung isang brand na ano na top na din. Pero dami nagtatanong, bakit nag-Koni ka? Ba't mo pinalitan? So yun yung reason bakit nag-stick kami sa Koni. Pagka na-try nyo yung Koni, makikita mo na habang lalo mong binubugbog, lalong gumaganda. Ang shock absorber kasi, halos lahat ng shock absorber naman. Pag city driving mo lang, halos lahat naman yan pareho lang yung performance eh. Pareho lang yung movement eh. Pero pagka binugbog mo na, uminit na yung loob. Doon mo malalaman. Doon mo malalaman na the system still performs or gets even better. Yung Koni, lalo mong pabilisin sa rough road, lalong gumaganda. Lalo mong bugbugin, lalo mong painitin, lalong gumaganda. Tama. And yung yung reliability niya on extreme condition. Pag makikita nyo rin yung mga Arctic vehicle, puro Koni din yon kasi hindi siya nag-freeze sa Arctic temperature. Yung Hilux na ginamit, Top Gear. 'di ba? Yes, Na nung Top Koni Gear, din yun. Koni gamit nila. Na Koni. Mga Arctic trucks, puro Koni. Yun. So that's why Koni ang nakalagay dito sa Hilux natin. So kung gusto niyo malaman kung gaano ba talaga ganda yung suspension ng Koni, test drive niyo yung Hilux ko. Test drive niyo yung Hilux ko. So abangan niyo tong Hilux natin sa mga upcoming trips. So again, yung trip namin, una pa lang yun for this year. Marami pang kasunod. Marami pa. So ayan, and then matetest natin tong mga kinabit natin dito. First trip 2025 with a bang. With a bang. Epic agad. Talagang solid agad. Para sa mga nagtatanong, dami nagtatanong, gusto sumama sa trip namin, message lang kayo sa Mototesto. Sasabihin ni Sir Tim yung mga upcoming trips. So, para makasama kayo if gusto nyo. So, follow nyo lang yung Mototesto, message lang kayo doon. And everyone is welcome. Ngayon pala si June. Naglalagay ng mga stickers natin. Again, si Elf, Nito, Fastcat, Baha Designs, Mototesto of course, Lightyear, Koni. Kulang ba pero yan na muna kasya dyan. Siguro palitan na rin natin the Lost Boys next time, yung mas maayos. So, habang iniintay natin sa sasakyan, pasok tayo dito sa loob. Tingin tayo kung anong meron dito. Papakita ko lang yung shop. So again, meron silang exhaust system dito, Manta. Ayan. Manta. Max Trucks, nandito. Mga Boss Aluminum na products. Ayan. Of course, favorite namin, Thai Gear. Ayan. Thai Gear. May EcoFlow dito, may Jackery dito. Ayan. Mga EcoFlows. Rival. Ayan, Rival bumper. Meron dito. May ARB din. Ayan. Tapos, ito, Rival skid plate. Bush Ranger na winch, meron power brake, braking system, yan power brake. Tapos yung mga Lightyear accessories, fire horn, yan Marco. Tapos ito yung mga malalapit, Icon suspension, yan Icon. And of course Koni
Koni suspension. Yan. So ito naman dito, Baha lights, mga LED bars, different sizes, LP9, tsaka ito mga maliliit, Squadron yata yung maliit, Squadron. Ayan. Ayan. Uy. Tapos meron din dito mga alu box, different sizes, meron dito kompleto. And ayun yung deck natin, kung nakita nyo sa Hilux, ito yung drawer system deck. Yung Icon wheels, meron din sila. Of course, front runner roof rack meron. Tor boxes meron din dito. And itong mga Defender boxes, storage. Ayan. Pwede kahit anong items, mga valuables na dyan nilalagay. Radios. Ito may isang ano dito. Meron pa dito yung ano, Eco X gear, different types. May ganto, malalaki. Depende kung anong trip nyo. Outdoor to, dust proof, waterproof, shockproof, mud proof, sandproof, lahat, snowproof. Ayan, Eco X gear yan. Sa FJ may ganyan nakalagay dun sa gilid. Pakita ko sa inyo minsan. May Eco X gear nakalagay dun, outdoor speaker. So marami pang items dito. Yung iba wala na dito, nasa warehouse. So pagka in-order nyo, tsaka lang nila papadala kasi hindi magkakasya dito, masyado marami. So pagka kailangan nyo, sabihin nyo lang kay Sir Tim, tsaka nila dadalhin dito. So ito ang Moto Testo HQ. Hindi ko na hinintay kahapon yung sasakyan kasi ayoko magmadali sila. And ngayon babalikan na natin. I think tapos na yung sasakyan, so silipin natin. So ayan guys, andito tayo sa Moto Testo ulit. Ito yung Hilux natin. So nag-ADA lift tayo dito kasi to compensate yung constant weight nitong likod. Mabigat na kasi, para hindi siya magsag pag ganun pababa. And hindi pa ako nagpapalit ng muelye, wala pa akong budget. So ayan, kaya nilalagyan nila ng leaf. Yung harap okay na, tapos na, nakabit na dun lahat. Yung UCA, yung rack end, tsaka load rated spring. Nandyan na yung load rated spring natin. So mas mataas na kumpara dati. Mas maangas na yung tindig, mas maangas na. Yung diba, ito yung deck. Dito, nakaabang dati dito yung compressor tsaka water pump, pero hindi pa to active. So ngayon, inactivate na nila, nilagyan na ng linya ng kuryente. So meron na tayong water pump para dito sa water tank natin na pack off-road. Yan. Tapos mayroon na tayong compressor para sa hangin in case kailangan natin mag air up or air down. Meron na tayong pang bomba dito. Ayan. Kaya may roller ka, pwede mo lagyan Ayan. dito. So na-maximize natin. Tapos inactivate na rin nila tong ano, lighter plug dito. Yan. So dual bat na lang kulang na to. Isang option. Ito, pwede mong lagyan ng cargo glide to dito na deck din, para pag may items ka sa loob, hihilahin mo na lang ganun, slide lang. Pero sa ngayon yan muna. So yan yung sinasabi kong combo, Lightner na active cargo system plus gear pad plus deck drawer system. Tapos syempre papa Linex nyo na din. Tapos awning nakakabit sa Lightner, rooftop tent nakakabit sa Lightner. So ito may mga bakante pa, di ko alam ano ilalagay ko. Pero pag pick up yan, usually yung combo maganda para sa akin. So yun, patapos na to. So far, ganda ng tindig ngayon. Tumaas yung harap natin. Mas umangas na siya tignan, ayan. Hindi yung nakayukong ganun, hindi yung nagsasag. So test drive natin to, tapos uwi na natin to. Yung bayad, tsaka na lang. So ayan guys, kakatapos na namin test drive. Sir Tim, thank you as always. Thank you. Ayan, gawang Moto Testo yan eh. Pwede na ulit. Ayan, so kung nakita nyo guys, ayan oh, mas mataas na yung clearance niya. Mas maganda na yung tindig niya. Ayan. So far, pag umaatras ako, hindi na sumasayad kahit nakasagad. And
Ganda, happy ako. Happy ako dito sa medyo new stance. Ganda kasi dati nakasag yung harap na ganun. So ngayon medyo nag-level na siya. Ayan, so ganda. Panalo pa din. Iba pa rin pag mototesto kasi hindi ka bubudulin. Kung ano yung gusto mo, sabihin mo kay Sir Tim. Tapos pag-usapan nyo kung anong pwedeng gawin. So, yun. Hindi naman ako gumastos ng todo. Tama lang, yung sakto lang. So again guys, thank you. This is Kirk of the Lost Boys. Check out nyo yung Mototesto pag kailangan nyo ng overlanding stuff or any setup with your car.